Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, nakaligo na tayo mga kapatid, no? And then, kumusta po kayo? Okay. Okay. Ito yung mga manifestation experience by the afflicted mga kapatid. So, magtatanong kayo, ano ba yung manifestation sa mga grabe yung opening sa third eye. So yan ang itatakol natin. Nag-communicate na po tayo sa ating kapatid na pastor na last October pala siya nag-receive ng Sacrament of Confirmation, Profession of Faith, si Pastor Al Calexto. Ang pangalan niya ay si Pastor Al Calexto. So pinupost natin yan ngayon lang, no? Salamat tayo. Salamat na sa Diyos dahil congratulations sa CFD Bacolod. Sila po yung nasa likod nito. We are in journey with Bro Al Calexto in his conversion from being a full-time Baptist pastor now in being a Catholic or becoming a Catholic. He is now a member of the Catholic Faith Defenders. So, member na siya ngayon sa Catholic Faith Defenders Bacolod. Nasaan siya naputol yung live natin dahil humihina yung internet natin dito sa bahay. So, he is now a member of the Catholic Faith Defenders Diocese of Bacolod chapter after he graduated the CFD seminar and received the Sacrament of Confirmation last October 26, 2000. This year, by the way, mga kapatid. So, merong link sa conversion story niya. Please watch this video via this link below. Okay. So, grabe yung good news mga kapatid, no? At sana po ay naka-inspire po ito sa inyong lahat. Pero ang itatakol ko ngayon mga kapatid, sa continuation sa closing the third eye, nilipopost ko po sa inyo ngayon ang dapat i-pray sa yung open yung third eye. Okay? Typical manifestation experienced by the afflicted during the prayer. Ito po yung common experiences sa mga exorcist na nauna sa akin at na-confirm ko naman na totoo. Mga kapatid. Common symptoms experienced by the afflicted during the closing of the occult third eye. Ito po, difficulty in breathing. Mahihirapan siya sa paghinga. Last Tuesday po, may from Sambanga ba yun sila? Hindi nila alam na close yung office natin from Monday to Wednesday and then pabalik na sila Thursday. May ticket na sila at nakipag-usap sila sa akin. Mabuti na lang nandun ako sa parokya and then sinabihan ko sila magpakatikais kayo dun sa office. Salamat sa Diyos, merong deliverance minister na naka-standby din. So nung ine-exorcise ko na siya sa minor exorcism, alam niyo mga kapatid, difficulty in breathing, seeing and reading. So meron siyang makikita na hindi natin makikita. And then reading,
mabambasan niya yung mga kasalanan ng mga tao sa paligid. Praying, headache, neck ache, masakit yung neck niya. Headache, bigla lang sasakit yung ulo niya. Masakit ang ulo ko. Marami kaming karanasan. Itong sinasabi ni Father Winston Cabading sa kanyang manifestation, typical manifestation experiences reflected, malinaw na malinaw po ito. Sa team natin, sa Deliverance Minister, malinaw na malinaw po. Bigla lang mahirapan sa paghinga, mga kapatid. Neck ache, bigla lang sasakit yung kanyang neck, no? Headache, hindi ma-describe ang sakit ng kanyang tiyan, especially at the neck, no? So, and then stomach ache. So, ang kanyang tiyan, grabe. Yan ang mga karanasan natin na kailangan natin pagtutukan. Dahil minsan ay and then ano pa? Eyes turning. So, masakit dito. Neck dito. Masakit na masakit. And then, sensation of being strangled. Parang sinasakal siya. May mong sumasakal sa akin mo ate. Yan. Dito, the neck, no? Masakit itong neck dito. Yan po, ang palatandaan na open yung psychic ability mo. Father Darwin, ask lang ko bakit sa pag-file ng impeachment ni De Lima against si Sarah, bakit may kasama? May kasama na isang pari, dalawang madre, at tuti ay sila pabor sa taong convicted, si Rowena. So, hindi ko alam. So, meron, kahit pare at madre, may constitutional right din. So, hindi natin mapwersa yung mga pare at mga madre na hindi sila dahil siguro, hindi naman sa human rights siguro, yung mga pinapatay ng mga biktima, yun ang punto ng pare at madre doon. Hindi naman lahat na yung mga family dynasty, mga kapatid, mas mabuti na mabago yung ating political system. Wala na yung family dynasty. Unang-una, hindi naman sila lang Duterte at Marcos. Okay. So, ako ay hindi pabor sa family dynasty. No? Dahil sila lang ba yung nabinyagan? Hindi. Marami pa. Sana hindi tayo mag-trap sa isang tao, isang politiko, mga kapatid. Maging wide ang ating horizon. Sana yung mga bagong mga political leaders ang dapat nating iboto. Huwag na yung political dynasty. Yan ang source of corruption, mga kapatid. So, patuloy tayo. Sensation of being strangled. Stinging sensation in the eyes. So, grabe yung kanyang mata. Parang nanilisik. Ganon. Meron akong pasyente 2 weeks ago, and then ngayon, liberated na po siya. Okay. Piercing feeling in some parts of the heart. Parang may tumutusok sa parte ng katawan nila. So, yan po ang kadalasan nating na-experience. Yung na-interview natin, si Christine, si Brother Chilwin, yan po karanasan nila while we are closing and doing the solemn exorcism, mga kapatid. Ano ba?
feeling of crawling things in the body, parang may dumadaan, laging tumatakbo sa loob ng kailang katawan. Yan po. Very open yung occult third eye. Especially in the legs or arms or the other parts. Especially may kakabang, may rolling. Grabe. May tumatakbo sa sa paa, sa mga kamay. Depending on how advanced the occult third eye has been developed, other senses may also experiences some discomfort. So hindi yan during the prayer mga kapatid, hindi na yan mapakali. At experience natin itong sinasabi ni Father Sikia. So ngayon ipopost ko po yung solemn prayer of renouncement sa occult third eye. Ito po pinaka-importante. And then consecration. Ito po, denouncing the occult, very important po ito. And then the prayer of repentance, very important po. At kung magawa ito ng possess, malaking tulong sa kanyang improvement po. So including the hearing of noises and voices, images in the mind, or seeing ghastly apparitions. So while we are doing the prayer, solemn prayer of may gumagapang, totoo yan, parang may kumukurot lalo sa iyong tiyan. Kumukurot at gumagapang. Salamat po sa Tagalog. Kapatid na Ria Oberio. Okay? Hirapan tayo sa pag-Tagalog. So magsanay na ako pag-Tagalog, no? Para maintindihan na po tayo sa mga tao buong Pilipinas po. So kahit andito lang ako sa Bohol, sisikapin ko na mag-Tagalog po. Okay? Father, pwede makapalit nimo og deliverance book, amo naman gituman ang imong giingon sa Facebook. Sige man good me og lantaw nimo kada adlaw, Father, asa pwede makapalit? Nasa Buanga del Norte po kayo. Kung merong SM, Jaisano, Robinson, punta kayo sa St. Paul's po. St. Paul's po. Yung nandun po yung deliverance handbook. Kung wala, magpa-reserve po kayo. Tawagan niyo po yung St. Paul's para ma-prioritize po kayo. It is also not uncommon for the afflicted to scream. Yan. And if being tortured or being unwanted during the closing of the occult third eye. So alam nyo, ordinaryo lang po yung olive oil na binibless ng pari using the ritual of the church. Meron mga 32 chakra points ang i-close natin. Alam nyo, every points. Sisigaw yan. Darwin, ang init dyan. Sasabihin nila, no? So, grabe. Very inspiring mga kapatid itong exorcism and deliverance po. Kung ma-educate lang yung mga pari natin, lahat ng pari maka-deliverance. Lahat ng laigo maka-deliverance. Yung exorcist lang ang maka-exercise po. Sabi ni Sister Heart Calado, thank you po for trying to speak Tagalog para sa Tagaluzon. Yes, sisikapin ko po para sa inyo po. Okay? And then, i-discuss ko po din yung mga renouncement and denouncement para kung meron man sa inyo, kung wala kayong malalapitan, pero meron kayong masusumpungan na prayer po. At hindi naman ako nandyan sa inyo lagi, so isi-share ko na lang yung prayer, okay? Ipopost ko po ngayon yung prayer para magamit po sa mga application agad, and then practice cares kapag wala kayong magkaisa yung buong pamilya, yan ang pinaka-importante. Okay, isa mo na. Yan po ang pinaka-importante, magkaisa po yung pamilya po. Pero punta tayo dito sa mga
typical manifestation experienced by the afflicted of the third eye. Afflicted by the third eye. Napasabit ko po ang form of deliverance pero until now wala pong reply ang exorcist dito sa amin. Always use the holy and exorcise oil and salt. Kanina dito ako sa office, ang init ng tiyan ko. Apply the oil in the stomach. Yan po ang isa sa mga manifestation po. So patuloy tayo ha. The priest should not be troubled. This is the demon manifesting its pain to the victim. So, yung demonyo ay mag-manifest siya sa kanyang pain, sa kanyang emotion na natutorture siya sa pagitan ng biktima. In these cases, exorcise blessed water with the exorcise blessed salt can be used for drinking. Pwede pa inom mo sa kanya. Also, exorcise and blessed oil and oil of the infirm can be used to unrest those parts that experience discomfort. Minsan, tatanungin ko yung biktima, sasabihin mo saan ang sakit. Dalagyan natin ng holy and exorcise oil. Alam nyo, madali lang kapag sasabihin na tutulong yung biktima, mga kapatid. And then, the priest must continue praying the minor exorcism and the major exorcism. Para makafocus ako, si Brother Edison, yung kasamahan ko, at yung mga family members nila, ang magsagawa ng consecration of the cross on his or her body parts. Para ma-focus ako sa prayer. When the Eastern Catholic exorcism prayer against magic and curses, ito din ang ipipray natin. The latter is very helpful for relief, especially if the cause of the opening of the third eye was due to witchcraft or magic. So, kung ang pag-open sa kanyang psychic ability dahil sa curse, scent curse, may scent curse kasi mga kapatid. And then, or magic, black magic. So, yung prayer sa Eastern Catholic exorcism prayer against magic and curses, very effective po yun. If during the prayers and exorcism, the spiritually afflicted will have the urge to vomit. So kung susuka na siya, pasukahin nyo lang yan. Especially receptacle should be readily available. So kailangan, merong balde. Are signs of demons being expelled. The vomiting, the belching of gas, either from the mouth, or a rear or signs of demons being expelled. Merong usok minsan na lalabas sa kanilang bibig, or susuka sila. Are signs of demons being expelled. The prayers of exorcism should continue until the afflicted is calm and can continue with the rite. So kung ang pasyente ay makapag-pray na, ayan po, relax na, hindi na sisigaw, hindi na nawala sa sarili, yan po ay palatandaan na na-liberate na po at siya na pray sa renouncement. So sa order natin, yung deliverance team ang magsagawa ng renouncement, closing the occult third eye. Ako lang ang magsulam ng exorcism, and then iba yung pari ang magsagawa ng sacrament of confession po. Okay? So, yan po ang typical manifestation experienced by the third eye, by the afflicted who has third eye. Ito po yung mga manifestation. Pero patuloy lang tayong magdasal, walang tigil po dahil marami na pong na-close, no? At nagpapasalamat po sila. Merong isang babae, pamilya na lumapit sa atin. Yung maid nila, yung katulong nila ay may kasintahan na agta. Yung itim na lalaki na malaking tao pero maitim. Itim na itim. Agta po yun sa atin. And then may kasintahan siya. Piniklose yung third eye niya. At pag-close ng third eye niya, mga kapatid, ngayon, wala na siya makikita.
So, during unventing or closing the occult third eye, or the entry points, grabe ang sigaw niya. No? So, marami pa tayong i-discuss in relation to the closing of the third eye, mga kapatid. Pasalamat tayo ni Felicity Claire. Nood sa atin si Gima Juliet. Good afternoon, Father. Si Pats Martinez, always watching from Pugapo Martinez Compound. Si MG5 is watching. Si Cirila Igot, mayang hapon, Father. God bless you. Salamat kayo sa laging panonood. Si Rosalie Barcelona, nanonood sa atin ngayon. Salamat po. Ang Diyos na po ang mag-sukli sa kabutihan ninyo. So this coming December 7 po, may sports evangelization tayo sa Candua Oriental. So Saturday po yan. And then may misa ako sa umaga dun sa reunion sa mga batuan. So pupunta kami na maaga sa Clarin po. May special reunion po ako na atindihan, mga babatu at kuyawa man na, Father, si Mercy Flores. Huwag kang matatakot, kapatid. At pasalamat tayo sa nag-iisang nagpadalang stars natin, si Sister Gladys Pinili Simporios, 100 stars. Salamat po. Lanog kayo imong tingog, Father. Sige man ko kita inkanto, nawala ra. Iyahaman, Father D. Dili mahadlok kay naa si Papa God. Ang papagad, uban na po kanunay. Amen! So, huwag kayong matakot po. No? Wag po kayong matakot. Father, yung kasama ko, may nakakita siya, sabi niya sa akin. So, ipopost ko po ngayon yung closing of the occult third eye. Yan lang sa po muna ang ipopost ko. And siya po ang mag-pray nito. Alam nyo, kung grabe yung occult third eye niya, hindi siya magkapagtuloy sa pag-close nito. Okay. So marami tayong natutunan sa aklat ni Father Kabadin at Father Sikia po. At sana po magkugi mo, magsikap kayo sa pagbabasa. At kung wala kayong oras sa pagbabasa, makinig lang kayo. Dahil nandito tayo, na lagi natin i-share yung nababasa natin, na-review natin, para naman sa walang tigil na pagsiyasat o sa pag-aaral, mga kapatid. Okay? Ipopost ko po yung closing the occult third eye. After sa live natin, dito lang sa YouTube channel, Facebook page natin. Saan po ba ang grupo ng exorcism sa General Santos City para di kami magpabuhol? Balak namin pumunta dyan sa Bohol kapag di namin makita ang exorcist diri. Wala pang exorcist sa General Santos, no? Pero mag-ask kayo sa parokya sa Kalumpang dahil merong deliverance team. Pero wala pang na-appoint na exorcist. Pero may mga pari na nag-bless na ng mga religious items, mga sacramentals po. Okay? Makikitulong po yan. At si kapatid na may additional na 50 stars, si Bida Piho Gasulas Morsya. Salamat po, kapatid, ipadala ng 50 stars. Salamat po. Very inspiring and interesting mga talks. Mga talks ngayon. God bless, Father. Talks or ano yung gusto niyang hindi malinaw na si Bernard Barsbal watching from Las Piñas City, Manila. Salamat. How to surrender the Santo Niño de la Suerte, Frankie Reyes. Una, mga kapatid, ilibing na lang yan and then i-break yung seal and consecration po. Meron tayong prayer for disposal of religious items po na kailangan natin na i-dispose, mga kapatid. So, ganda ng prayer. Kung may exorcist kayo, meron siya nito. No? Makatulong po yan. Okay?
So, ito yung so, isi-share pa natin yung about sa chakras mga kapatid. Or third eye. Yan, kapag hindi natin maintindihan yan, so marami pa akong hindi nabasa sa aklat ni Father No Medicine man ako, Cartus and Star, No Decline man. Decline. Hindi ko alam po baka yung so ipopost ko din yung prayer for disposal, right disposal of ng secret object, ng mga occult object po. Wait mo na mga kapatid So, ipopost ko po yung proper disposal, okay. Maay Clarita Arita. Okay. Good afternoon, Father. Saan pag-dispose sa karaang mga religious items? Kung pwede ilibing po. Pwede po ilibing. Okay? Si Rowena yan si Naves. Hindi siya makapag-send ng stars. Hindi ko po alam. At Father, tanong ko lang po, kay dapat po nilalagay ang bilen sa simbahan kasi po naglagay kami ng Advent wreath po paglinggo po. Sinabihan kami ng lay minister bakit daw hindi kami naglagay sa bilan. Kailan daw kailangan po ba? Hindi ko alam din. So liturgist lang magkasagot niyan, no? Hindi ko alam din kailan ilagay yung bilen, mga kapatid. Paano malalaman kung galing sa demonyo ang vision ko, Father? Si Rowena. Unang-una, dapat hindi mo yan ipagsabi yung yung mga vision dahil private po yan, hindi yan public. So dapat ka magsagawa ng spiritual director para mag-guidean ka sa dapat gawin. So huwag ka maniwala agad. Okay? Magdasal and then magsagawa ng spiritual preparation. Yan po ang pinaka-importante. Yes, i-dispose din. Basta hindi approve ng simbahan, Brother Frankie. Okay. Father, ask ko lang, pwede rin di ay makabreak daily exercise like mga habak? Yes. Lalo na kung yun ay habak mo. Pwede kayo makabreak, makarenounce dyan. Okay? So, yun sa muna Pasalamat tayo sa ipopost ko yung proper disposal. Okay? Si Sister Eden Mirantes Clemente nagpadala sa atin ng additional 50 stars. Salamat po. Yan lang sa po muna God bless.